Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung ating computation ng Steelworks. Okay, so previously, nahanap natin itong 15 pieces na channel bar. Okay, so this time, hanapin natin itong mga to. And then, tingnan natin kung may habol natin yung labor and equipment cost. Okay, so C-purlins. Paano mag-compute ng quantity ng C-purlins? Okay, so ano ulit yung C-purlins? So ito siya. So yung parlina. Okay, familiar naman siguro kayo dyan, no? So yung parlina, ito naglalag lang. So i-close ko lang to. Roof only. Then i-close ko lang to saglit. Okay, so yun yung parlins. So dito sa ating illustration, ang kulay niya is kulay excuse me, green, blue green, no? So yung mga kulay na yan, ano lang, no? For proper identification, para makita nyo, maintindihan nyo ng mabuti. Okay, so pero sa actual, isa lang ang kulay niyan, either gray or red, no? Yun yung mga primer niya. Okay, so ito po yung mga natin, mga purlins yan. So dito natin pinapako or nire-rivet or tawag diyan, yun, nire-rivet yung ating bubong or plane sheet. Okay, so paano ba mag-compute niyan? So yan, ano lang naman yan, length lang naman, 'di ba? So kung titingnan natin yung plano, ito. Okay, so madali lang kung tawag yan, kung naka-scale yung inyong plano, so susukatin nyo lang yan. Okay, so wala akong ibang nakikitang paraan para para sukatin ng hindi naka-scale. Okay, so mahirap po kasi. So kailangan talagang naka-scale yung drawing niyo. Okay, so unless kung gusto niyo magtsamba-tsamba kasi may distance naman diyan. Okay, tsamba-tsambahan niyo yan, yung mga distances na mga yan. Okay? So compute natin. So gamit tayo ng AutoCAD para sukatin natin. Okay, so ito po siya, no? Ito i-isolate ko lang. Okay, so ito isolate ko. Ang ibig sabihin po ng isolate, to ihiwalay siya, no? So in Tagalog, ihiwalay siya. Okay, so ito nga siya in fact. Okay, so ito siya. And then sukatin natin. Okay, so bali siyam lahat 'yan, no? Siyam lahat 'yan. So ito. Yan, so sukatin ko 'to. Yan, ang lumabas 9.04. So probably kapag sinukat nyo yan ng metro or ruler, hindi yan saktong 9.04, mga 9 meters lang yan. Okay, so kung mag ruler or metro kayo, lalabas dyan is 9 cm. Okay, so 9, kung 9 yan, ano tong kabila? So ito 10 to, di ba? Kasi 1 meter ang difference nito, di ba? 7 by 8 yan. Magdagdag ka lang ng isa. Okay, so assume natin na 10 yan. So itong length na una ay 9 by 10. Okay, so sulat natin dito sa ating tabulation. So label, walang label, no? So length na lang. Rekta natin length ay 9 times 2 plus 10 times 2. Okay, so hindi pala, pasobrahan natin, no? Kasi yung 9 na yan baka sasakto lang dito. Okay, parang ito, yung 9 meters ay hanggang dito. Isa bagay, sasakto lang din naman 9. Okay, sakto na pala yan. Okay, tingnan natin mamaya ang pag-adjust tayo. Okay, no 9 pala. So goods na yan. Times 2, no, kasi magkabilaan po yan. Okay, so ito at saka dito. Okay, and then times 2, ito naman at saka dyan. Okay, so next natin ito. Okay, so 8, sumaktong 8. So ito 9 to, magga. Okay, magga, parang Ilocano po, parang automatic, no? So 9, so 8 times 2 and then plus 9 times 2. Okay, so tag-iisa lang lahat yan, no? So ilagay ko na nga 1, 1, 1, 1. So 9 na piraso yan. Okay, so 9. Okay, so itong isa hindi yan, tingnan natin mamaya. Okay, so next po natin is itong pangatlo. Okay, anong haba nito? So yan 7, sabihin mo na. So 7 yan, o 8 na to. Huwag na natin isulat, magdagdag lang naman tayo ng dalawa dyan, ay ng 1 meter, diba? So 7 times 2 plus 8 times 2. Okay, so next po natin ito, no? Ito pang-apat. Okay, 5.9, sabihin natin 6. Okay, so 6 times 2, yung isa plus 1
7 times 2. Okay, so next po natin, 1, 2, 3, 4, 5. Ito. 5. Yan. So, 4.8. Sabihin mo ng 5. Okay, 5 times 2 plus 6 times 2. Okay. And then, itong next ay 3 o 4. Sabihin mo ng 4. Okay, so 4 times 2 plus 5 times 2. Okay, so magbabawas lang pala ng isa, no? Okay, pero not all the time ganyan po yan, no? So 2.8 yan, sumakto naman 2.8. Sabihin na natin 2.8 talaga plus 3.8. Okay, so next po, ito yan, 1.8 sabihin na natin, and then 0.7. 1.8, no? Ito 1.8 times 2 plus 2.8 times 2. Okay, itong isa 0.7. 0.7 times 2 plus 0.8, 1.7. Okay, so sukatin natin ulit kung tamang 1.7 to. Okay, so yun, nagdagdag lang talaga ng 1. Okay, so ganun po yung ginawa natin, no? Sinukat lang natin siya. Okay, so unlike dun sa ating channel bar, inclination kayo dyan, di ba? So ito naman is horizontal, no? Ang magi-inclination lang natin is yun dito. Okay, so ito yung tinatawag natin na valley roll, no? Ridge roll kako sana, ridge roll yan. Sorry. Ang valley roll pala is baliktad, yung parang sumasalo siya, parang gutter siya na nasa loob. Okay, so yan yung ridge roll natin. Okay, so anong haba niyan? Okay, so ang assume natin na haba niyan, take note ha, ano po yan, dalawa yan. Okay, kasi kailangan kasing meron yan. Okay, kung wala yan, ang pinapalit minsan angle bar, no? Pero ang ilagay natin dito is purlins. Okay, dito sa illustration ko parang tumagos siya dito, no? So mahirap kasing i-model siya, kaya diretso na lang yan. Pero siyempre sa actual putol yan, wala dito yan, di ba? Okay, so pero ang i-assume natin na length is papunta dun. Yun. Okay, ano ba ang length niyan? Okay, so pwede ang gawin natin, ito na yung haba nitong rafter na yan, di ba? Okay, may sobra lang ng onti, tama? Sobra lang ng onti. So pwedeng i-assume muna yan kung ano yung haba nitong rafter na to, which is R1. Yan, di ba? Nandyan yan. Okay, and then dito rin sa taas, meron pa ba dyan sa taas? Wala na dito sa taas, no? Wala na dyan sa taas. Okay, kasi dito natin didiretso ipapako, no? Okay, and then ite-text screw pala ako sana, text screw or blind rivets. Hindi pala blind rivets, pako or text screw. Okay, so yan, ano bang length niyan ng R1? Meron na tayo niyan. Okay, R1 ayun 7.2, pero take note, hindi siya sagad sa dulo, di ba? Ayan, so pwede kayong mag-adjust. Kung bahala kayo kung anong length ang ipang-adjust nyo. Okay, pero 7.2 based dito sa drawing. Tingnan natin kung paano tayo mag-a-adjust. Okay, so hanggang dito lang siya. Kung 7.2 yan, sabihin mo ng ano yan, tansya-tansyahan mo na lang 0.2, sabihin mo na lang na yung dulo-dulo, no? So 0.2 edi 6.8. okay, dito 6.8 yan, and then ilang 6.8? 2 times 4. okay, so 2 times 4 po yan, no? Kasi dalawa dito, dalawa dyan, and then ganun din dun sa kabila. Okay, so kaya 8 lahat yan. Okay, so ito na, total na natin, or kunin natin yung length nya. Okay, and then total length, and then ito divide ko ng 6. Okay, so ito excuse me. Okay, ito divide na natin siya sa 6. Okay, so yan. Hindi pala, ba't ko i-divide sa 6? Yun lang pala yan. So ito round up pala, sorry, 42. Okay, so ito take note, no? So ito parang in-assume natin na dugtong-dugtong siya, ibig sabihin wala siyang splice, no? Yung iba kasi ang ginagawa nila, nag-i-splice sila. Okay, pwede rin natin i-consider yun. Kumbaga ganito siya. Ang splice, halimbawa yan yung ating purlins, no? Ganyan. So ang ginagawa ng iba, okay, so
ano sila, yan, nagdudugtong sila ng ganyan. Okay, iba-iba yung ginagawa ng iba eh. Yung iba itong distance na yun, yung splice na yan, yan ako lang, no. So yan, yung iba 100 mm, yung iba 300, yung iba 600. Okay, so depende yan. Pero para sure tayo, ang gawin na lang natin ito, ita-times ko siya ng 1.05. Okay, bakit 1.05? Okay, kasi yung 5% na yan is 5%. Okay, 6 times 0.05. So, yan. I-assume natin na 0.3 yung splice natin. Okay, so take note, no? Yan po yung splice. Okay, pero once again, depende po yan sa installer kung ganun yung haba niya. Yung iba kasi talaga 0.1 lang, yung iba 0.3, yung iba 0.6. Okay? So yun yung splice. Yung iba nga walang splice. Talagang dikit nila. Ganyan lang, walang splice, no? Pero mas maganda kung merong splice pa rin. Okay? Kasi manipis yan, hindi kagaya nito na madaling i-weld. Ito kasi manipis siya, mahirap i-weld. Okay, yung iba hindi na talaga nag-splice kasi magaling na sila masyado magaling talaga sila welding ng maninipis. Okay, so pero dito sa estimate natin, i-assume natin na mag-splice tayo ng 0.3. Okay, so rounding up 43.7, 68 is 44. Okay, so mamaya na natin i-tabulate yan dito. So next natin ay angle bar. Okay, saan ulit natin gagamitin yung angle bar? Okay, balikan natin to. Yung angle bar natin ay dito po, no? Yung support ng purlins, yan. So ito. Yang kulay yellow na ano. Okay, so yellow din kasi itong sagrad, pero ito yan. Okay, so yan, ang haba niyan, hindi natin isasagad dito kung anong height nito. 'Di ba? Ito is 0.1 kasi 2x4 to eh, 'di ba, yung purlins natin. So hindi natin isasagad yan kasi pag sinagad natin yan, possible na tumama yung yero dito, mabubutas. Okay, so okay na po yan. So yung iba nga mas maliliit pa. Actually ito is 3 inches or 0.075 yan. 0.075. Yung lalabas lang dito is 0.08. Approximately yan dyan. Ayun. Approximately ang ibig sabihin yan. Okay? So hindi kasi lumalabas yan 0.075. Kaya 0.08 na lang. Hanggang 2 decimal lang kasi ito eh. Okay, so yan. So ilang ganyan ba? Okay, so tingnan natin yung plano. Okay, manumanuhin ulit natin. Okay, so ilagay ko muna pala yung length. Yung length niya is 0.075. Okay, yung quantity naman, bilangin natin. Okay, syempre, per, ano yan, per rafter or per truss, meron yan, syempre. Kung support nga, di ba? Support siya nung rafter. Support ng purlins sa rafter. Okay, so yan. So, pati po yan dito, no? So, may kanton na yan. Okay, nilalagyan natin yan. Especially dito sa mga malalayo na yan. Okay? So, dito, pwedeng ito, optional to. Pwedeng wala. Pwedeng meron kasi malapit na lang, di ba? So, meron naman na itong dalawang support na yan. So, kahit wala na yan. Okay? Pero, syempre, ilagay natin para mas matibay. Okay? So, bilangin natin. So, balik tayo dito sa plano. So, yan, bilangin lang natin. So, unahin ko dito sa left side ito. Kumbaga yan. Yan. Bilangin ko yan. Okay? So, ito, di ba siyam yan? So, bilangin natin 1, 2, kasi ito yung mga rafter, di ba? Hindi to kasama yung sagrada, wala diyang wala diyang connector na angle bar. So, dito lang sa mga rafter, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 5 po yan. Yung 5 na yan ay hanggang dito. Di ba? Kasi ito meron to 5 din to. Ito 5 din. Yung purlins na to yung haba na yan. Ito 5 rin, 5 rin. Okay, so pagdating dito, tatlo na lang itong isa na to. Zoom in ko lang, no. Ito. Simula dito papunta dun is tatlo na lang kasi dito na lang siya eh. Hindi na siya tumama dito kasi, no, sa R3. So dito na lang 1 2 3. So ilan 'yan? 1 2 3 4, apat. So itong 5 yung ano niya, yung support. So 5 times 5 and then 4 times 3. Okay, so unahin natin 'yun. So, ito 5 times 5 plus 4 times 3. Okay? So, i-times 2 ko siya magkabilaan. Okay? So, ulitin ko lang, no? Baka may malito sa inyo. So, yung 5 na yun is ito yan. 1, itong purlins natin na yan, ha? Yan, pahaba. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito din. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.
2, 3, 4, and 5. Okay, pagdating dito, itong isa nito, simula dito, yan, yung purlins na yan. 1, 2, 3, 4, tatlo na lang. Okay, so ito yan. I-ano ko lang, i-ungroup para makita nyo. So, ito yan. Yan yung apat na yan, no? So, hindi na kasi umabot dun. Okay, so yun po yun. Yun yung 4 times 2, and then, kasi magkabilaan. Okay? So, pagdating naman dito sa itong area na yan, tapos dyan, syempre, hindi na natin bibilangin to kasi nabilang na natin yan, di ba? So, ito na yan, nabilang na yan. For example, binilang natin, di ba, pag ganito. So, ito yung binilang natin. Okay, pagdating dito, pag bibilangin natin yan, hindi na natin isasama kasi nabilang na yan, di ba? So, itong mga nandito na lang sa loob. Okay, balikan natin yung plano. So, ito po siya. So, ito, tatlo na lang. 1, 2, 3. So, ilang ganun? 5 pa rin. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, 5 times 3 and then, ito, isa na lang. 1, 2, 3, 4. Okay, so, plus, 5 times 3 plus 1 times 4. Alright, times 2. Okay, meron na tayo. May length na tayo dyan. Wala nang ibang angle bar dyan, diba? Okay, wala na. Ay, wala nang 2 by 2 na angle bar. Okay? So, yung total length niya, times lang natin. And then, yan na yung total length niya. Hindi na tayo mag-i-splice. Okay? So, ito, i-divide natin siya sa 6. So, 2 piraso. Okay? Wala ka nang mabibiling 1.4 or 1.5 or isa't kalahati. So, round up yan. Lagi pataas sa whole number. 2 pieces. Okay? And then, sa flat bar naman, okay, once again, no, yung flat bar, yun yung sagrad natin. Yan, ito. Yan. So, paano magsukat ng haba niyan? Okay, so, ang naisip nyo siguro is parang yung ginawa natin sa channel bar, sa rafter na mag-i-slant-slant, mag-Pythagorean. Okay, pero hindi na po. Bakit? Kasi, kung mapapansin nyo, no, ito is nasa dulo lang ng mga purlins. Yan, no. Yan. Sa purlins lang po yan. Alam natin ang spacing ng purlins. Okay, di ba? 0.6 yan. Spacing yan, 0.6. So, bilangin nyo na lang yan. For example, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 na yan. 7 times 0.6, 4.2. And then, mag-add ka na lang ng 0.05. Bakit? Kasi, yung 0.6 kasi natin is center to center. Ito, ito po yung sinasabi ko na center to center, no? Okay, so, saan na ba yun? Yan. Itong purlins natin, asan na ba ito? 600 mm yung spacing niya, no? Yan. Yan, yung center to center natin is ito po siya. Kung tingnan natin dito sa AutoCAD, so ito siya. Scale ulit nito, 1:10. 1:10. Yan. Teka lang, check ko lang recording kung ongoing. So, sukatin ko lang, no? So, ito siya. 600 yan. Yan. Sa gitna. Center to center, sabi niya eh. Or on center, kako sana. Yan. 600 yan. Okay? Kaya naglalagay tayo ng 0.05 kasi ito siya. Itong kabila, yung from gitna papunta dito is 0.025. Which, 1 inch or 25 millimeters. Okay? So, meron dyan. And then, pagdating dun sa kabila, meron din. Okay, so magpa-plus 0.05 ka. Kaya 0.65 na. Okay? Okay, so 0.05 dito. Opya. Okay, so pakita ko lang, no? Saan ba yan? So ito. Yan. So dito siya. So hindi kasi natin sinakto siya dyan dito sa, hindi natin siya sinakto dito, no? So, syempre, sagad-sagad natin para mas matibay, mas mahaba yung welding. And then, ganun din doon sa may kabila. Okay, so, yan, bilangin na lang natin. Okay, so, balikan natin tong ating plan. Okay, so, naglalag. Okay, so, okay na. So, yan. So, yung mga sagrad natin is ito. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May nakalagay naman na SR, no? So, ang gawin natin, ang gagawin ko muna, hindi muna ako magpa-plus para madali. Okay? So, ang gawin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times, saan na ba yun? Flat bar.
Okay, so dagdag lang tayo ng column. So length natin ay 7 times 0.6, no? 4.2 yung isa. Okay? Joke lang pala. Magdagdag na ako. Sorry. Magdagdag na ako ng 0.05. Okay? Para mamaya tingnan natin kung paano yung adjustment dito. Okay, so magdagdag na tayo. 1, 2, 3, 4. Parehas po yan, no? So dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pareho lang pala, 6. Teka lang, 6 doon dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pala dyan. Okay, so 6 dun sa kabila, i-times 2 ko to. Joke, times 4 pala. Okay, so times 4. Times 4 kasi apat yan. 1, 2, 3, 4. Ito naman sa kabila, ulitin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so plus 6 times 0.0, times 0.6 plus 0.05 times 4. Okay, so yan. Ay, kaya pala wala ng additional doon na ano, no? Kaya ganyan lang kadali. Okay, so yan na lang. Pwede rin kasing binaba na pala natin yan. Anyway, pareho lang po yan. So ito, ilagay na natin dyan. And then ito, teka lang, i-double check ko, no? There is something wrong. Ata. Ito parang masyadong mahaba. Sabi na masyadong mahaba. So 0.6 lang yan. Okay, so yan. Goods. Divide ko siya sa 6. So ito 6. Okay, ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng wag muna nating isama. Okay, for example lang, wag natin isama. Halimbawa lang. Okay, so 5.2. Mapansin nyo yung 5.2 masyadong malayo sa 6 meters. Okay, so ibig sabihin 0.8 siya, di ba? So yung 0.8 ng 6 ay 4.8. Okay, so yung 4.8 na yan, sobra-sobra pa yan dito sa yung 0.05 na sinasabi ko. Okay? Kaya pwedeng ang option nyo ganito na lang muna. Okay? Saka kayo mag-adjust dito. Ngayon, kapag nakita nyo lumabas dito halimbawa 5.9, mag-alanganin na kayo. Ibig sabihin, isakto nyo na to. Okay? Sakto nyo na yung 0.05. Okay, so yun lang mga diskarte. Okay, so ito stick pa rin tayo dyan. Ang kagandahan kasi kapag ganito, hindi ka na uulit-ulit, diba? Yun nga lang, medyo matagal kasi isasama mo pa yan, diba? Mag-iisip ka pa. Okay, so yun lang mga pros and cons niya. Okay, so flat bar and the next angle bar. So saan natin gagamitin yung angle bar na 1 by 1? 1 by 1 is dito po yan. Sa ating fascia. Okay? Sa fascia natin yung gagamitin. So, ito po yan. Yan. So, kung tingnan natin dito sa plano, itong violet, yan. Dito natin ilalagay yung fascia board natin, and then fascia cover, and then gutter, no? So, yan po yung itsura nyan. So, paano ba magsukat nyan? So, tingnan muna natin yung ating spacing. Okay? So, yung height niya, 0.25 yan, to 50. And then, ito, nakalagay, continuous yan. Continuous taas. So, ito siya. Ito yung continuous yan. Ito, yung dalawa na yan. Okay, yung continuous na yan. Hindi masyadong halata, pero blue yan. Itong sa taas, no? Iba kasing kulay. Medyo malapit kasi ang blue sa violet. Okay, so yan. And then, ito, ang spacing nito ay 0.4. Ayan, 400. Okay, so yan, estimate natin, balikan natin tong plan. Okay, so dito po yan sa dulo, no? Sa dulo natin ilalagay yan. Palibot yan, ganun. Okay, so kung tingnan natin yung ating AutoCAD, so ito po siya. So dito yan, no? So yan. Okay, so dyan po natin ilalagay. Okay, burahin ko na. Okay, so wala yun sa plano. So anong haba niyan? Okay, so yung haba niyan, nandito naman nakalagay, oh. So, 7 meters yan, i-plus natin 1.15 na dalawa. Okay, yung 1.15 na dalawa is 2.3. Okay, 2.3 plus 7, 9.3. Okay, and then mag-add na tayo dito ng 1. Kasi, di ba, ang pinagkaiba lang naman dito, 7 to, 7 ito 8. Okay, so 9.3 and then 10.3.
Okay, so ilagay ko dito length ay 9.3 times 2 plus 10.3 times 2. Okay, so ilagay ko dito 1. Teka lang. Hindi ko muna ata ito i-times. Huwag ko muna i-times pala. Times 2 ko to. Okay. Wait lang. Times 2 ko na ba siya? Okay, so times 2. Okay, tama. I-times 2 na natin siya. Okay? So next natin ito. Yung etong patayo na yan, which is 0.25. Okay? So mamaya sabihin nyo is ano? Ang 'di ba ang 0.25 is ano? Taas to taas. Parang ito siya. 'Di ba? Ito siya yung sa taas. Okay, mamaya ang sabihin nyo, yung length niya dapat dito lang. Okay, pwede rin naman yan. Kayo bahala dyan, no? Okay, kayo bahala dyan. Pero, para mas madali, i-assume natin yan, 0.25. Okay, so ito, hindi nakascale to ng maayos drawing natin. Okay, so 0.25 po yan. Okay, 0.25. Ngayon, ilang piraso naman? Okay, kaya ako nag-struggle dito kanina kasi nagdadalawang isip ako kung paano natin kukunin yung ito. Yan. Okay, so ibig sabihin, para kunin natin kung ilang piraso yan, kunin natin yung total length nito, which is yung, yan, yung haba na yan. Yan. Diba? Which is, ito na yan. Ito na yan, no? Okay? I-times 2 pala natin to kasi baba at taas. Okay? So, ito na yan. Yung haba na yan, na 39.2, yun na yung perimeter. Yan. Ito, yan. 9.3 ito, and then sa kabila 9.3 ito 10.3 10.3. Okay, so yan, so ito i-divide ko siya sa 0.4 yung spacing. Okay, so 98 pieces siya. Okay, walang butal. Okay, so 98 pieces. So yan, i-times na natin siya, makuha na natin yung total length. Okay, so ito plus ko lang. Okay, baka kasi may magtanong sa inyo. Pansinin nyo sumakto ba na 0.4 lahat? Kasi itong sa drawing, mapansin nyo. Ito, yan. So, may additional dyan. No? So, or may sosobra. Okay, dito natin malalaman yan. Okay, kahit ba may sumobra na isa o dalawa o apat, mapapansin nyo 17.15 yan ang orderin natin. Okay, kapag ni-round up natin yan, syempre 18. So, yung sosobra dito, which is 0.85, yung 0.85 ng 6 is 5 meters. So sobra-sobra pa yan para dito sa yung pinoproblema ng iba na baka kulang o sumobra. Okay, so yan po. Okay, so okay na yan. So, i-tabulate na natin siya. Okay, so ito, purlins natin 44, angle bar na 2x2, dalawa lang, flat bar na pang sagrad 6, angle bar na maliit, ito. Okay, so ang next po natin, plain round bar. Okay, saan po ulit yung plain round bar natin? Yung ating bracing, yan. Okay, so paano mag-compute yan? Okay, so ito medyo mahirap tong i-compute kung dito lang, no? So yan. Okay, pero ang diskarte siguro na pwede nyo gawin, isukatin nyo yan and then mag-add na lang kayo. Okay, pwedeng ganun. Okay, mahirap po kasi talaga yan. Mahirap na gawin yan. Okay, ang pwede nyo, kung gusto nyo talagang makuha yung sukat na sukat yan, medyo matrabaho, di ba? Mag-angle ka na naman doon, mag-Pythagorean, pero para mas madali, ganito po ang gawin nyo. Okay, sukatin nyo yan. Halimbawa ito. Yan. Para parehas naman yan eh. Okay, di ba? Yung kulay pink na yan. Okay, so para pareha naman yan eh. Okay, so ang gagawin ko dyan, pag nakuha ko tong length na to, okay, 3.3 yan eh. Naka-standard. Or naka 1:10 kasi tayo. Ito. So ito, lumabas. Okay, so ito 3.3, sabihin mo na lang. Pero ang kasi syempre, ano yan, plan yan. So dapat yung nakaslant.
Okay, so ang length na i-assume ko dyan ay siguro mga, para sigurado siguro 4 meters na lang. Okay? 4 meters na lang. Pero sukatin nga natin. Sukatin ko nga to. Papunta dito. Okay, so 3.3. Konti lang pala, no? So, masyadong mahaba pala yung ating assumption. Ano yung nakuha natin? 3.3. Halos yun na rin pala yung length, no? 3.3. Pero take note, ha? So, take note. So, magdadagdag ka ng ito, yung pang-welding mo dyan. Mga 0.1 yan. Okay? So, 0.1. So, based dito, 4 meters, masyadong mahaba pala, no? So, sabihin mo na lang 0.4. Sorry, 0.6. Okay lang naman, 0.6. So, 3.3 plus 0.6. So, 3.10. So, parang 4 meters pa rin. Okay, so, stick tayo dun sa 4 meters. Okay, so, ito, ang, ano natin, 4 meters, and then, 1, 2, and then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, times, okay, so, 4 times 2 times 8. Okay, and then, i-divide ko siya sa 6. Okay, so 6 meters. Okay, so 11 pieces. Wait lang, back, ayun, sabi na, round up natin syempre yan. Round up. Bakit? Wala pala. Okay, so yan, and then turnbuckle. Yung turnbuckle natin, sabi natin 1 each bracing. Okay, so ilang bracing yan? So ito, dalawa to, no? And then 8 lahat. So 2 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So 2 times 8. Okay? So ito, 2 times 8. Ayan, direct counting na yan. Okay? Sa welding rod naman, ito medyo mahirap tong estimate. Mahirap kasi matrabaho. Kasi at isa pa, walang definite na computation kasi nito kasi madami siyang sayang, madaming hindi mo alam na paggagamitan ng mga welder. Kaya ang ginagawa dito is assume na lang. Okay, so ang i-assume ko dyan siguro mga 15 to 20 kilogram. 15 to 20. Okay? 15 to 20 kilogram. Yung isang box kasi kadalasan 2.5. Kung 20 yun, 2 times 8. Okay, so 20 kilogram na lang yung assume natin. Okay? So 8 box. So 20 kilogram. Okay? So yan, goods na tayo. Kunin na lang natin yung mga unit cost. Okay, yung unit cost naman, dito ko na siya kukunin. Okay, may price list kasi dito. Okay, so eventually ano ko to, ibibigay ko to sa inyo. Yan. Okay, so yan yung mga price list natin. So channel bar, so ito 2x6 yan. Okay, so ito i-discuss ko lang to, no? Nandito na rin lang tayo. Itong mga coloring and then weight. Okay, so kailangan kasi natin literal itong weight para sa labor cost. Okay, by weight kasi yan ang pag-compute natin ng labor cost. Okay, dito naman sa color coding, so dito ina-identify, mas ginagamit to para madaling ma-identify yung thickness ng mga angle bar, channel bar, and then square bar, and then flat bar, yung mga yan. Okay, so magkaiba po ang color coding ng channel bar sa angle bar. Okay, so for example, ito hindi ako 100% sure, pero ito sigurado ako dito na 6. Ito hindi ko sure kung ano tong dalawa na to, pero ito 6 to. Ito is either 5.5 or 5. Ito is either 4 or 5. Okay, so yun ang hindi ko sure, pero ito sure ko to na 6 mm ito. Okay, pero sa angle bar, ang yellow is 3.0. Okay, 3 mm. Okay, yan. Pag 3 mm yellow, 3 mm yellow. Okay, walang 3 mm. Pag 6 mm naman brown. Okay, white is 5.0. Okay, so based ito, mga nakalagay yan sa dulo ng mga sa dulo ng angle bar natin. Okay, so tingnan lang natin, no, para maintindihan nyo.
color coding of angle bar. Okay, so yan. So iba-iba, wait lang, images. Okay, so yung mga yan masa dulo, wait lang, meron ata ako ditong picture. Ay, okay, meron pala akong sample picture dito. So ito, may mga color coding yan, yung yellow, yan 6mm, yan. Diyan nilalagay po yan. Ito yung angle bar, yan. So, yun po yung identification ng ating mga materyales. Okay, so para madali, kopyahin ko na lang yung ating ginawa, pinicturan ko. So ito, lagay ko na lang dito, no? Para hindi na tayo pupunta dito and then babalik doon. Okay, so ilagay ko na lang dito. Then may konting diferensya lang to. Tsaka hindi naman to ganun ka halaga kasi nagbabago to. Ang pinaka-purpose naman talaga natin dito sa estimate is ito, quantity, para mag-estimate ng quantity, di ba? So ito magbabaris to. Okay, so kaya lang naman natin kinokompleto to para at least makita natin kung magkano talaga yung magagastos natin. Okay, so ito. Kung nagtataka kayo kung ba't kung ano to, ito lang yung, kung maalala nyo yung ginawa natin ng introduction, pinakita ko isa-isa to, no? So may laman na po may laman na kasi to. So pinicturan ko lang. Okay, so yan, unit cost ng mga yan, and then total cost. Okay, so yan, meron na tayong material cost, and check ko lang. So yan, meron na tayong material cost ng Steelworks. Okay, so next na lang natin yung labor cost. Okay, so yun lamang po, and see you sa ating next video. Thank you and God bless you all.